Tinitingnan ni Piang ang eksena, nagtanong, nasa ulo mo ba ang lahat ng pakikipaglaban na iyon? Tapat si Dong Yu, naaalala, hindi makakatulong ang pagkaalala. Hindi ko ito magagamit. Naglabas si Piang ng isang libro, The Yip Clan's Basic Swordsmanship. Naglakad siya at inihagis ang libro kay Dong Yu. Sige, sinulat ko ito para sa mga junior sisters sa sect. Gamitin mo ito sa totoong laban. Baka may matutunan ka pa ngayon. Hawak ang libro, nagtaka ang Fox Girl, bibigyan niya lang ba ang ganito kaganda? Bigla, lumingon si Hipyang, sumisilip sa isang tao. Maliit na fox, kung gusto niya talagang umalis, hayaan mo lang siyang magpahinga sa labas. Kukunin ko siya kapag libre ako, mas mabuti mong protektahan siya hanggang doon. Sa paglutas niyon, umalis si Hipyang nang hindi nagpapalam, lumipad sa kalangitan. Pinanood siya ni Dong Yu na umalis, humanga, ang lakas talaga ng taong ito. Hindi nakapagtataka na may gusto sa kanya ang boss lady. Siguro kung kaming apat ay magpakasal sa kanya, kasama ang boss lady, mas magiging maganda ang aming sitwasyon. Malungkot na nagsimulang maglakad pauwi ang maliit na fox, nalulungkot. Napakalayo ng Vansam Country at ang tanging teleportation talisman ay ubos na. Ngayon, kailangan kong maglakad pabalik. Buti na lang, maaari kong sanayin ang sword manual na ito sa daan at protektahan ang boss lady. Sa lungsod, nagtipon ang napakaraming tao para sa pagbubukas ng Demon Fighting Arena. Nandyan na si Hipyang at ang kanyang disipulo upang lumahok. Nagkomento siya, mas marami pa ang nanunood kaysa sa isang laro ng soccer. Bigla, tumalon pabalik ang lahat habang isang sinag ng liwanag ang bumaril sa kalangitan. 7 figure ang lumitaw, ang may-ari at ang Blood Elder. Isang tao ang lubos na nagulat na inihayag, ito ang may-ari ng arena, ang Blood Elder. Ang iba pang mga kalahok ay parehong nagulat, idinagdag, at ang 6 Blood Guards sa tabi niya. Pasensya, bawat isa ay isang master na pumatay ng hindi mabilang na mga demonyo. Naramdaman ni Nan Wantong ang aura ng 6 na tao at sinabi, nakakatakot ang aura sa 6 na iyan. Tiningnan na ni Tian ang mga bagay-bagay at nagkomento, ang tunay na kapangyarihan ay ang matandang iyon. Medyo interesante siya. Ang Blood Elder na may istilong pangkalye na pagbubukas ay nagpahayag, paumanhin sa paghihintay, lahat. Ang matanda na ito ay nagpapahayag ng opisyal na pagbubukas ng 9th Demon Fighting Arena. Ang buhay at kamatayan ay tadhana. Ang malakas ay iginagalang. Ang huling kampyon ay magkakaroon ng pagkakataong makipaglaban sa akin. Lahat ng mga kalahok ay nakuha ang vibe at sabay-sabay na sumigaw, Blood Elder. Blood Elder. Blood Elder. Lumingon ang Blood Elder upang umalis, nag-iwan ng isang hiling, nais ko kayong swertehin. Sabay-sabay na naglaho ang 6 Blood Guards. Kahit na umalis na ang Blood Elder, masigla ang lahat. Isang fearless powerhouse na tulad ng Blood Elder ay talagang nagbibigay sa atin, mga juniors, ng pagkakataon upang magpalitan ng suntok. Napakabihirang pagkakataon. Isang tao ang nagkunwari na walang pakialam ngunit desperado naman talaga, isang maliit na gabay lang mula sa kanya at ang aking kapangyarihan ay marahil ay dodoblihin ng 10 beses. Ang listahan ng pagpaparehistro ay kasing haba ng resibo ng pamimili ng kasintahan ko. Nang ipastil ni Hipyang ang listahan, inihayag niya, hindi masama, swerte. Kayo ay nasa unang grupo. Pumunta na kayo sa arena agad. Pagkatapos ay sinuri niya ang susunod na mga pangalan, bumantong hininga. Ang inyong master ay nasa ikalawang grupo. Isipin niyo na lang. Agad na tinanggap ni Nan Guantong at Li Qing ang utos. Survival Round 1 ay magsisimula na. Una, ang mga kalahok, pumasok na kayo. Narinig ang anunsyo, nagdilim ang mukha ni Nan Guantong at takot siyang nagtanong, Master, ito ay isang survival contest, hindi ba? May mamamatay ba? Tinapik ni Hipyang ang kanyang ulo, sinisiguro siya, magpahinga lang. Sa mga evasion techniques na itinuro ko sa iyo nitong mga nakaraang araw, walang demonyo ang makakalapit. Pagkatapos, hindi nakakalimutan na maging seryoso, idinagdag niya, sige na. Ngunit sa labanan na ito, lumaban kayo para sa inyong sarili. Walang pagtutulungan. Narinig ang kanyang mga tagubilin, masunarang sumagot si Tongqing, opo, master.
Di nagtagal, pumasok sa arena ang mga kalahok para sa unang round. Pinangunahan ni Li Qing, pagkatapos ay lumingon siya pabalik, naaalala ang mga salita ng kanyang master. Hindi tayo maaaring magtulungan. Papunta ako doon, mag-ingat ka, ayos ba? Inihayag ng MC ang mga patakaran ng survival contest. Ang mga kalahok ay kailangan lang makatiis sa mga atake ng iba't ibang nilalang na demonyo sa loob ng 30 minuto upang maging kwalipikado para sa susunod na round. Puno ang buong stadium ngunit lahat ay nakikinig ng matindi sa MC. Ang unang wave ng mga demonic beasts ay paparating na. Maghanda kayo. Habang nagsisimula ang countdown, mahigpit na hinawakan ni Nan Guantong ang kanyang mga kamay, nanginginig ang buong katawan. Isang babae ang nagreklamo sa katabi niyang lalaki, Yang, natatakot ako. Hindi sana ako dumating. Inaliw niya ito, huwag kang matakot. Ilang low-level demons lang iyan. Magtago ka lang sa likod ko at haharangan ko ang demon horde para sa iyo. Napansin ng babae sa tabi ni Yang si Nan Guantong. Little sis, huwag kang nerbyoso. Halika rito at sasabihin ko kay Yang na alagaan ka rin niya. Sumagot siya, ay, hindi, salamat. Nagsimulang umalangaw ang mga iron cages na naglalaman ng mga demonyo habang nagbibilang ang MC ng 3, 2. Nang tumunog ang isa, binuksan ang mga iron cages. Mabilis na tumalon palabas ang mga malayang demonic beasts. Lumapag ng malakas ang mga wolf demons, puno ng sigla. Pagkatapos ay umalangaw ang alpha wolf. Sumigaw ang mga naglalaban ng manlalaro, nandito na sila. Bigla, may sumigaw sa takot, anong nangyayari? Ang mga demonyo sa round na ito ay mga wolf demons. Hindi lang sila sobrang lakas kundi napakabilis din nila, lalo na ang pagiging agresibo. Lahat, mag-ingat kayo. Pagkatapos niyang magsalita, muling umalangaw ang mga wolf demons. Matapos ang pag-ungol, sumugod sila ng diretsyo. Ang mga wolf demons ay nagta-target sa grupo ng mga kalahok. Isa-isa silang kinamayan at sumigaw. Isang wolf demon ang sumugod sa harap ni Nan Guantong. Si Yang na napakatigas kanina ay nagtatago na ngayon sa likod ng kanyang babae. Huwag kang matakot, narito ako. Isang lalaking may buzz cut ang tumitig sa kanya, nangunguya, walang silbi na basura. Pagkatapos ay sumigaw ang lalaking may buzz cut at sumugod pasulong. Hindi madali ang wolf demon at magkasama silang sumugod sa isa't isa. Nagkomento ang isa pang kalahok, kahanga-hanga. Isang tunay na powerhouse na ng ahas na lumaban sa isang demon wolf. Siya ay tiyak na isang spirit realm expert, sapat na confident upang harapin ang ganoong nakakatakot na demonyo. Mabilis, nagbanggaan ang lalaking may buzz cut at ang demon wolf ngunit siya ay nakalmo at sumigaw. Ang demon wolf, walang galos, ay lumapag sa lupa. Muli itong nag-target sa grupo ni Nan Guantong. Tiningnan ng demon wolf ang kanyang biktima ng may gutom na kabangisan. Tumakbo si Yang, sumisigaw habang tumatakbo, huwag kang mag-alala. Narito ako. Ang babae mula kanina ay nakatayo lang doon, tulala, napakawalang ingat. Mas kalmado si Nan Guantong. Inihanda niya ang kanyang shield. Mabilis na umalangaw ang demon wolf at sumugod pasulong, nanginginig ang buong katawan nito. Ngunit naaalala niya ang sinabi ni Yipiang, manalig sa sarili mo. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang shield. Naisip ni Nan Guantong, gawin natin ito. Kapag inatake ng demon wolf, agad kong i-activate ang aking defensive shield art. Nang umatake ang demon wolf, naputol ang kanyang braso. Malaki ang mga mata ng iba pang mga kalahok sa eksena. Tumama ito sa shield at ang kanyang mga kuko ay nabasag sa kanilang sarili. Hawak ni Nan Guantong ang kanyang shield, nakapikit ang mga mata, naghihintay ng resulta. Ngunit ang demon wolf ay napalipad ng malayo niya. Pagkatapos ay bumagsak ito ng malakas sa sahig ng arena. Ang demon wolf na iyon ay namatay ng hindi inaasahan. Lahat ng nanunood ay nagulantang sa gulat. Nag-uusap ang ilang taong nakakita, holy crap, kakadepensa lang ng babaeng ito at ang demon wolf. Si Nan Guantong sa ibaba ay nakatayo pa rin ng walang galaw, blanko ang kanyang mukha na parang hindi makapaniwala sa nangyari. Natigilan si Nan Guantong, namumuo ang luha. Ang pangalawang anyo ng shield art na itinuro lang sa akin ni Master ay talagang gumana.
Isang taong may hawak na espada ang biglang sumigaw, kahit ang maliit na kapatid ay naglakas loob na tumayo. Tara na rin. Oo, tara na. Ngunit nang tumalo ng mga Demon Wolf, natigilan sila. Di nagtagal, umalangaw-ngaw sa arena ang mga hiyawan ng paghihirap. Gaano man sila kabagsik, mas mabilis pang tumakbo ang mga lalaking iyon. Hindi sila makalaban. Iligtas niyo muna ang buhay ko. Bigla, isang sibat ang tumusok sa isang Demon Wolf. Madali lang na pinabagsak ni Li Qing ang isa. May nakapansin sa kanya at nagtanong, hindi ba ito isang survival contest para sa mga tumatakas? Bakit niya hinahabol ang mga halimaw para patayin? At ano itong nakakatakot na spear technique? At sa totoo lang, hindi pa ako nakakita ng ganito. Kalmadong nakatayo sa harap ng dalawang sumusugod na Demon Wolf, sumagot si Li Qing, ito ang dynamic spear art na itinuro sa akin ni Master. Inabot niya ang kanyang sibat at tinusok ang isang Demon Wolf. Lahat ng bagay sa langit at lupa ay may weak points. Hanapin mo ito. Isang sibat ang tumusok sa dalawang sumusugod na Demon Wolf at sinira rin ang arena. Ngayon ay puno na ito ng mga bangkay. Ang mga nakatayo pa ay nagtipon upang mag-usap. Pinatay silang dalawa ng mga wolf. Bukod sa pagpalakpak sa kanila, wala tayong magawa. Sa platform, pinuri ng Poor Ghost. Ang dalawang babaeng iyon ay talagang nakakagulat. Ang sarap manood sa kanila na pumatay. Gusto ko ring bumaba at maglaro. Sumagot ang Devil, ang premyo ang nagpapagalaw sa iyo, hindi ba? Habang masayang ngumunguya ng pagkain, sumigaw ang Devil, ang misyon natin sa Yan City sa pagkakataong ito ay may kinalaman sa buhay ng di mabilang na tao. Huwag kang magdulot ng gulo pa. Bumantong hininga ang Poor Ghost nang marinig iyon. Manood na lang tayo ng laban. Gusto ko ang maliit na babaeng iyon na may shield. Tinitigan niya ang maliit na likod ni Nan Wantong at naisip, sana makatagal siya ng mas matagal. Nang mga sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ng host, attention, contestants. Ang ikalawang wave ng mga halimaw ay darating. Mangyaring maghanda kayo. Nagsisimula na ang countdown. Ang mga kalahok sa field ay nakatitig ng blanco sa countdown. 10, nagtaka sila at hindi makapaniwala, ang bilis. Ikalawang wave na agad. Patuloy na bumibilang ang MC ng segundo-segundo, 3, 2, 1. Mabilis na binuksan muli ang mga kulungan ng halimaw at isang kawan ng mga ahas na demonyo ang lumabas ng masigla. Isang ahas na demonyo ang nagbukas ng bibig ng malawak, naglalabas ng malamig na hangin. Mabilis na bumuo ang malamig na hangin ng isang vortex. Ilang kalahok sa unahan ang nagyelo. Nanginginig ang babae sa tabi ni Jiang Ge. Ang nakakatakot. Isa itong ice-piercing snake demon. Ano ang gagawin natin? Nagtago si Jiang sa likod niya, pinapakalma, huwag kang mag-alala. Itinuro niya si Nan Wantong at sumigaw, Shek, protektahan mo kami. Damaykit ka sa kanya. Mabilis na nagtago ang isang grupo ng mga lalaki sa likod niya. Nagpakawala ang ahas na demonyo ng isa pang malakas na bugzo ng yelo. Mabilis na itinaas ni Nan Wantong ang kanyang shield upang protektahan ang mga tao sa likod niya. Nagkomento siya, napakalakas. Ang shield technique na ito ay kayang harangan pati ang nagyayelong hangin. Nagreklamo ang babae sa tabi ni Jiang Ge, ngunit napakaraming bugzo ang dumarating. Tumingin siya sa unahan ng may pag-aalala at nagpasya, hindi ko kaya ang ganito. Tulungan natin siya ng kaunti. Ngunit, tumanggi si Nan Wantong, hindi kailangan. Ang shield strike art ko ay may isa pang galaw. Sabi niya iyon at sumigaw ng malakas, counterattack shield strike. Mabilis na naibalik ang atake ng ahas na demonyo at nagyelo sila sa sarili nilang galaw. Pagkatapos ay bumagsak silang lahat at nabasag. Nagulantang ang iba. Ang babaeng ito ay mas malakas kaysa sa mga demonyo. Bigla, may sumigaw, sige, shield girl. Sa panig naman ni Li Qing, nakikipaglaban din siya sa mga ahas na demonyo. Maliksi si Li Qing na gumalaw, tumusok ng kanyang sibat at mabilis niyang napatumba ang isang ahas na demonyo. Sa stance, patuloy na sumisigaw ng pampasigla ang lahat, sige, spear girl. Sige, shield girl. Kasabay nito, nagsimulang mag-anunsyo ang MC, mga kalahok ng Team 2, mangyaring huwag umalis sa waiting area.
Masiglang nag-usap ang mga tao sa waiting area. Napakaswerte ng Team 1. Nakatagpo sila ng dalawang babae na parang mga war gods. Nagtataka ako kung aling malakas na master ang nagturo sa kanila. Ang sarap lang humiga at manalo. Hindi tayo ganoon kaswert, mayroon tayong walang silbi na pasanin na nagdudulot ng gulo.